Ang kwento ni Eleazar, ang mandirigmang lumaban sa libo-libong kaaway. Isang mandirigma laban sa isang buong hukbo. Sa gitna ng laban, sigaw at takot, lahat tumakbo, maliban sa kanya. Siya si Eleazar, isang pangalan na hindi madalas banggitin, pero kailanmay hindi malilimutan. Anak ni Dodo, mandirigmang pinanday sa pananampalataya at hinubog ng digmaan. Sa araw na iniwan na siya ng kanyang mga kasama, tumindig siyang mag-isa at pinatunayan na ang tunay na lakas ay wala sa bilang ng sundalo, kundi sa paninindigan para sa Diyos at sa bayan. Isa na namang napakagandang video ang inihanda ko para sa iyo na siguradong kapupulutan mo ng magagandang aral sa buhay. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara! At ating alamin ang kwento ni Eleazar, ang mandirigmang lumaban sa libo-libong kaaway. Ipinanganak si Eleazar sa panahong napaliligiran ng mga kaaway ang Israel. Parang mga anino na dumaragsa ang mga Filisteo sa lupang pangako, sumasalakay sa mga lungsod, nagnanakaw ng ani at naghahasik ng takot. Walang matibay na hari na namumuno sa kanila, madalas silang sumalakay sa mga Israelita at ginagawa silang mga alipin. Subalit sa kabila ng pangaalipusta ay may ilan na tumatangging yumuko at isa na roon si Eleazar. Siya ay anak ni Dodo at apo ni Ahohi. Lumaki si Eleazar na hinuhubog sa kanyang isip ang mga kwento ng kanyang mga ninuno, mga mandirigma at pinuno. Sa tulong ng Diyos ay pinalaya ang Israel sa mga panahon ng kagipitan. Bata pa lang siya ay alam na niya, ang lupang kanyang tinatapakan ay hindi basta-basta. Ito ay pamana mula sa Diyos mismo, isang pangakong ibinigay kina Abraham, Isaac at Jacob. At kung ang lupang ito ay para sa bayan ng Israel, bakit sila parang mga pugante na naninirahan dito? Hindi ordinaryong tao si Eleazar, iba ang kanyang lakas, walang hanggan ang kanyang determinasyon. Mula pagkabata, hawak na niya ang espada na parang bahagi na ito ng kanyang katawan, sanay sa pakikidigma. Hinubog ang isip at katawan para sa digmaan dahil alam niyang darating ang araw na siya ay lalaban para sa kanyang bayan. Alam niyang hindi kusang aalis ang mga Filisteo. Nakita niya ang takot sa mata ng matatanda, narinig ang mga bulungan sa loob ng mga tolda, takot sa muling pagsalakay. Pero sa kanyang dibdib ay may apoy ng katiyakan, hindi nag-iisa ang Israel. Pagkatapos, narinig niya ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang David, isang pastol na tumalo sa isang higante. Isang lalaking hindi natatakot sa mga Filisteo, kundi humaharap sa kanila na may tapang na tanging sa Diyos lamang maaaring manggaling. Nabuhay ang apoy sa puso ni Eleazar. Marahil siya ang leader na hinihintay ng Israel. Marahil sa piling niya, matatagpuan ni Eleazar ang tunay na layunin ng kanyang buhay. Ang unang pagkikita ni Eleazar kay David ay hindi sa harap ng trono o yaman. Ang batang pastol na tumalo kay Goliath ay hindi nakasuot ng korona, kundi may apoy sa mga mata, isang apoy ng taong pinili ng Diyos upang mamuno. Tahimik na pinanood siya ni Eleazar mula sa malayo, pilit inuunawa kung ano ang kakaiba sa taong ito. Hindi nagtagal at sumama na si Eleazar sa mga tauhan ni David. Hindi sila ang tipikal na hukbo. Wala silang pinakamatitibay na armas o pinakamagarang kabayo. Lumipas ang mga araw at buwan at nagsimulang mamukod tangi si Eleazar. Walang katumbas ang kanyang tapang, parang sayaw ang bawat galaw ng kanyang espada, hanggang dumating ang araw na nagbago ng lahat. Muling sumalakay ang mga Filisteo na may napakalaking hukbo at tinakot nila ang buong Israel. Nanginig sa takot ang mga mandirigma. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga kasamahan hanggang unti-unting humupa ang lahat. Tumahimik ang digmaan. Sa aklat ni Samuel, si Eleazar na anak ni Dodo ang pangalawa sa kanila. Isa siya sa 3 magigiting na mandirigma ni David. Nakipaglaban siya sa mga Filisteo kasama si David sa Pasdamim.
Nang umatras ang ibang Israelita, hindi siya umurong. Patuloy siyang lumaban hanggang sa mapagod siya at dumikit na ang kanyang kamay sa espada. Dahil dito, nagbigay ang Panginoon ng dakilang tagumpay sa mga Israelita ng araw na iyon. Bumalik ang ibang sundalo para lamang kunin ang mga nasamsam sa kalaban. Hindi nila alam kung iyon ay kabaliwan o himala, pero alam nila ang isang bagay: dahil kay Eleazar, nanalo ang Israel. May mga tumawag sa kanya pero hindi siya sumagot. Naglakad ang mga Israelita sa gitna ng mga bangkay, kinukuha ang mga armas, sinusuri ang mga mukha. Nagtataka kung paano ang isang lalaki sa tabi ni David ay nanatili habang ang lahat ay tumakas. Tumayo pa rin si David sa tabi niya, parang nabasa ang kanyang iniisip. Ang digmaang ito hindi para sa karangalan, hindi para sa pagkilala, ito'y para sa Diyos. Ito'y para sa Israel. Sa dulo ng lahat ng laban, habang ang apoy ng kampoy unti-unting nauupos at ang katahimikan ng gabi bumabalot sa paligid, nanatiling gising si Eleazar. Hindi dahil sa katawan niyang sugatan, kundi dahil sa kaluluwang mulat. Hindi siya lumaban para sa papuri, hindi siya tumindig para sa gantimpala. Lumaban siya dahil may paniniwala siyang mas malaki kaysa sa sarili niya. Paniniwalang ang katotohanan, pananampalataya at tapang ay hindi kailanman dapat iniwan. Kahit pa lahat ng tao sa paligid mo ay sumuko na. At sa panahon ngayon, kung saan ang takot, kaguluhan at kasinungalingan ay tila namamayani, kinakailangan natin ng mga Eleazar, hindi para hawakan ng espada, kundi para manindigan sa tama, para huwag umurong sa gitna ng panghihina, para piliing lumaban kahit mag-isa. Dahil minsan isang tao lang ang kailangan para gisingin ang isang bayan, para ipaalala sa mundo na may mga laban na hindi pwedeng talikuran. At kung darating ang araw na ikaw na ang naiwan sa gitna ng digmaan, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba'y tatakbo o titindig?